Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Biyernes, November 1, 2024. Ako si Paul Henson at ito ang balitang A to Z. Mga kaanak na hindi na mahanap ang puntod ng kanilang yumao sa Manila North Cemetery, sa rotonda na lang nagtirik ng kandila. 1 milyon bumisita ngayong November 1. PBBM dinalaw ang puntod ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Hirit ni VP Sara na itatapon ang mga labi ni Marcos Sr. sa dagat. Ano ang kanyang komento? Yun po ang napakasakit sa loob ko na nadudoon ka sa trabaho mo, nagre-rescue ka ng mga kababayan mo. Pero yung pamilya ko hindi ko nasalba. Wala po akong nagawa. Mga labi na hindi pa rin natatagpuan sa paghagupit ng Bagyong Christine sa Batangas, sa Laguna de Bay na lang ginunita ng mga kaanak. Sementeryo sa Bagbag sa Novaliches, nilamon ng apoy. Tingnan ang pa-effect ni singer Mariah Carey nitong Halloween. At model Heidi Klum, hindi nagpakabog sa red carpet, suot ang Halloween costume. At sa balitang showbiz, Coco Martin binati ng mga star sa kanyang kaarawan ngayong November 1. Iba pang celebrators, paano nagdiriwang ng birthday ngayong araw ng mga patay. Magandang gabi, araw ng undas, araw ng pagbisita ng mga mag-anak sa mga sementeryo. Ihahatid namin ang sitwasyon mula sa Manila North Cemetery at sa La Loma Cemetery sa Caloocan kung saan naroon ang ating reporters. Unahin natin ang Manila North Cemetery kung saan pumalo sa mahigit 1 milyon ang bumisita ngayong November 1. Pero ilan sa mga kaanak hindi na makita ang puntod ng kanilang mga yumao. Nasa Manila North Cemetery si Ace Cruz. Ace, paano na ang paggunita ng undas ng mga pamilyang ito? Paul, November 1 talaga ang peak ng mga bumibisita sa sementeryo, kabilang yung mga pamilya na dito na lang sa Malaking Cruz sa rotonda sa sementeryo nagtirik ng kanilang kandila matapos nga hindi matagpuan ang puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Matapos magtirik ng kandila, nag-alay ng bulaklak si Nana Elena at mga kaanak sa harap ng Malaking Cruz na nakatayo sa kung tawagin ay rotonda sa loob ng Manila North Cemetery. Dito na kasi nilalagay ang mga buto ng mga patay na hindi na nabibisita o kaya hindi na nabayaran ng mga kaanak ang puntod. Sa ganitong paraan na lang nila maalala ang yumaong kaanak. Napakahalaga yun para sa amin lalo na pag ganito. Kasi alaala ko yun sa kanila. Siyempre, maisip na mga kaluluwa na hindi sila nakakalimutan ng kanilang mahal sa buhay. Kasi parang yung emosyon, masasabi mo sa sarili mo na kahit papaano, kahit nawala na yung kapatid mo, at least naaalala pa rin ba siya? Ayon sa Manila North Cemetery, mula noong 2019 tiniyak nila nagbibigay sila ng abiso bago hukayin ang anumang nicho na hindi na binibisita o kaya hindi na babayaran ng mga kaanak. Nakalagay na po doon sa contract nila, ayan ay 5 years lang po at nakalagay na rin po doon hanggang kailan lang po yung grace period para ma-exhume. In case po, before po sila mag-expire, 3 months before, nagsesend po kami ng notice notice and text kasi meron naman pong contact number and address po doon sa application. Ngayong mismong araw ng Todos Los Santos, umabot sa higit 1 milyon ang bilang ng mga bumisita sa Manila North Cemetery. 1.5 milyon ang unang tansya ng Manila Local Government Unit na dadagsa sa Manila North Cemetery hanggang bukas, November 2, na mismong araw ng patay. Hindi gaya noong mga nakaraang taon na hanggang alas 5 lang ng hapon ang operating hours ng Manila North at South Cemetery. Ngayon, pinalawig na ito ng hanggang alas 7 ng gabi para mabigyan pagkakataon ang mga kaanak na manggagaling sa malalayong lugar na makabisita. Tomorrow naman po ay Sabado at meron pa po tayong Linggo, so meron pa po silang mga araw na po pwede pong pumunta po dito sa sementeryo. Tsaka kaya naman po kami hindi nagpapa-overnight para po magkaroon naman po kami ng pagkakataon na malinis po yung sementeryo natin dahil milyon po yan, expected po may dumi.
Matapos nga dumagsa higit sa 1 milyong katao sa sementeryo, paalala ng pamunuan ng North Cemetery sa mga magulang na pupunta bukas na huwag nang magdala o magsama ng kanilang mga anak o kaya naman ng mga senior citizen. Pero kung hindi maiwasan ay siguruhin ay parehistro muna sa social worker desk papasok ng sementeryo para kung mawaglit o mawalay sa inyo ng saglit ay agad na mahanap ng mga otoridad. Paul? Salamat Ace Cruz mula sa Manila North Cemetery. Sa La Loma Cemetery naman sa Caloocan City, kabilang ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings umano noong Duterte administration sa naggunita sa araw ng mga patay. Naging mahigpit naman ang seguridad doon. Dumako tayo sa La Loma Cemetery kung saan naroon si Naomi Almojano. Naomi, kamusta ang naging sitwasyon dyan? Paul, hindi inalintana ng mga tao ang init ng araw kanina sa La Loma Cemetery ngayong Undas. Dagsa ang mga dumalaw na pamilya sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ito na rin kasi yung itinuturing nilang mini reunion sa bawat paggunita ng Undas. Gayunpaman, nakita nga natin kanina na mahigpit ang inspeksyon para sa seguridad. Marami pa rin kasing mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na gamit kahit na patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko. Sa mismong entrance pa lang ng La Loma Cemetery, siksika na at mahirap makapasok dahil sa dagsa ng mga bumibisita para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Mahigpit ang seguridad sa loob ng sementeryo. Bago makapasok, masinsinang ini-inspeksyon muna ang mga gamit para masigurong walang dala ang mga bisita na ipinagbabawal ng mga kagamitan gaya ng sigarilyo, Bluetooth speaker at lighter. Pero gaya ng nakagawian, bit-bit ng mga nagsisibisita sa sementeryo ang mga kaldero, upuan, lagayan ng maiinom at tent na panangga sa matinding sikat ng araw. Ang pamilya Lagera maaga pa lang nagpunta at nag-set up na ng kanilang sisilungan sa puntod. Bit-bit ang mga pagkain na sasapat hanggang gabi na. Pinapakita lang namin sa kanila na naalala namin sila, di ba? Taon-taon. Si Sunny Antonio naman, kasabay ng kanyang pamilya, sabay na ring ipinagdiriwang ngayong Undas ang kanyang kaarawan sa sementeryo. Kaya naman namin ginagawa to para yung memories ba, hindi namin, alam nila na hindi namin sila nakakalimutan. Kung di ba makapunta, nag-online mass. Tinatayang nasa humigit kumulang nasa 70,000 katao ang bumisita sa La Loma ngayong taon. Higit daw na mas marami kumpara sa 58,000 naitala noong nakaraang taon ayon sa pamunuan. Samantala, may mga nagtirik din ng kandila sa dambana ng paghilom. May ilang mga bisita rin ang nagtungo sa dambana ng paghilom para mag-alay ng mga kandila at bulaklak para sa mga biktima ng madugong war on drugs noong administrasyon ni Duterte. Nag-alay din ng dasal ang iba para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Paul, bago nga ang ating newscast, nagsara na kaninang alas 10 ng gabi ang gate ng La Loma Cemetery. Isa-isa nang nagbaklas ng mga tolda at nagsiuwian ang mga tao dito. Kaya para sa mga hindi pa nakadadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, huwag pong mag-alala dahil muling magbubukas ang sementeryo bukas November 2. Yan muna ang latest dito sa Caloocan, Paul. Thank you, Naomi Almojano mula sa La Loma. Dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos sa puntod ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Dito'y tinanong ng media ang Pangulo kung ano ang reaksyon niya sa maanghang na salita ni Vice President Sara Duterte na huhukayin ang labi ng dating Pangulo at itatapon ito sa West Philippine Sea. May balitang A to Z si Stanley Gahete. Isang misa ang isinagawa para kay dating Pangulong Marcos Sr. na dinaluhan ng mga taga-suporta suot ang pulang shirt sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong Undas. Kasabay ito na naging pagbisita sa puntod ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama ang kanyang ina at dating First Lady Imelda Marcos. Sa pagtatapos ng misa, sabay-sabay na binigkas ng mga dumalo ang panalangin para sa bayan na isinulat mismo ni Marcos Sr. Napakaganda na nabasa natin yung kanyang prayer. Dahil nandyan talaga lahat ang nasa kaluluwa niya, hindi lang sa kaluluwa niya. Patibayin siya upang makapagservisyo siya.
Paghimlay ng payapa ang ilan sa mensahe ng Pangulo, lalo na sa mga yumao. Alam niyo, pagka meron tayong patay, nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabaho ng sinimula niya. Ipagpatuloy natin ang pagmamahal sa Pilipino. Pero sa isang ambush interview pagkatapos dumalo sa misa, tila hindi payapa ang atmosfera matapos tumanggi ang Pangulo na magkomento sa pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte patungkol sa labi ng kanyang yumaong ama. I'd rather not, thank you. Kamakailan sa isang press conference, nagpahayag ng banta si Vice President Sara Duterte patungkol sa paghukay sa katawan ng dating Pangulo para itapon sa West Philippine Sea. Huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Hindi rin nagbigay ng komento ang Pangulo tungkol sa kanyang relasyon ngayon kay VP Sara na nag-akusa sa kanya ng pagiging hindi epektibong leader matapos sabihing tila nasa daan patungong impyerno ang bansa dahil sa kanyang pamamahala. Let's talk about it some other time. Sa kabila ng mga tirada ni Duterte, pinili ngayon ng Pangulo na manahimik, ito'y kahit na magkatangbal sila sa eleksyon noong 2022. Gayunpaman, nanawagan ngayong undas si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na magbigay pugay sa mga santo, alalahanin ang pagmamahal at mga aral na iniwan ng mga yumaong mahal sa buhay at ipanalangin ang kalagayan ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Isang malungkot na undas para sa ilan na walan ng tahanan ang nasa 30 informal settlers matapos magkasunog kaninang umaga sa labas lang ng Bagbag Public Cemetery sa Quezon City, bandang alas 9 ng umaga. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang naging sanhi ng sunog. Humihingi naman ng tulong ang mga apektadong residente mula sa mga otoridad. Opo, lahat. Walang naisalba. Gamit namin, mga damit namin, pera. Itinaas ng Department of Health ang Code White Alert sa buong bansa hanggang Nobyembre 2. Sa ilalim ng Code White Alert, nakahanda lahat ng mga ospital kasama ang mga health worker, surgeon, nurse at iba pang health personnel para sa mga posibleng insidente ng emergency situation ngayong undas. Nakaalerto rin ang Operations Center ng mga ospital para alertong makipag-ugnayan at mag-ulat sa mga regional at central office ng DOH. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang paghahanda ng gobyerno para sa mga kalamidad at sakuna sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change. Ito'y matapos ang malaking pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Sa kanyang vlog ngayong All Saints Day, binigyang diin ng Pangulo ang mataas na panganib ng climate change sa Pilipinas. Kaya nararapat na paigtingin ang mga hakbang para sa disaster risk reduction. Kasabay nito ang pagpapatayo ng mas matitibay na istruktura. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Halloween to Christmas real quick dahil sa pa-transition effect ng American singer-songwriter na si Mariah Carey. 2 buwan na lang bago tumawid sa 2025. Ramdam yan sa Halloween video ni Mariah kung saan tampok ang tila Halloween feels papunta sa spirit of Christmas. Bahagi na ng playlist ng mga Pilipino ang kanyang song na All I Want for Christmas pagpasok pa lang ng Burr months. Susunod, mga nakakatakot na folklore characters maninindak ngayong undas sa Lune Takutan sa Rizal Park. At American model at TV host Heidi Klum
pasabog sa kanyang spooky outfit ngayong Halloween. Abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi sa sementeryo kundi sa Taal Lake nagdaos ng undas ang ilang pamilya sa Balete, Batangas. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay na inanod ng bagyong Christine sa lawa. May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Hindi sa sementeryo ang punta ngayong undas, kundi sa gilid ng Taal Lake nagtirik ng mga kandila at nag-alay ng mga bulaklak ang pamilyang ito para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dito sa Sitio Sitag, Barangay San Sebastian, Batangas, nawala ang 6 nilang mga kaanak noong kasagsagan ng pananalasa ng nagdaang bagyong Christine. Ito po yung tahanan namin. Ito po sila nanatili hanggang sa sila ay natabunan. Bilang pag-alala ko nga po sa kanila, sabi ko nga po sa aking pamilya, ito kako'y palalagyan ko ako ng cross at ang ko pamimisahan ko na rin para na rin mapatungkulan yung mga mahal ko sa buhay na hanggang sa ngayon hinahanap ko pa nga po. Dito rin ang ground zero ng search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard. Patuloy ang pagsisid ng mga divers, mahanap lang ang mga bangkay sa ilalim ng lawa kahit walang kasiguraduhan kung saan sila natangay. Sa gitna ng operasyon, katuwang ng Coast Guard ang mga nag-undas sa lawa. Kasama si Edwin, hindi bilang rescue personnel ng LGU, kundi bilang ama na naghahanap sa kanyang nawawalang kaanak. Yun po ang napakasakit sa loob ko na nadudoon ka sa trabaho mo, nagre-rescue ka ng mga kababayan mo. Pero yung pamilya ko hindi ko nasalba. Wala po akong nagawa. Mga ka-A to Z, nakasakay po tayo ngayon sa rubber boat ng Philippine Coast Guard kung saan patuloy ang search and retrieval operations dito sa Taal Lake para mahanap yung mga bangkay na nawawala pa noong nagdaang bagyong Christine. Kung mapapansin ninyo, pahirapan yung paghahanap sa mga bangkay dahil masama yung timpla ng panahon at medyo malakas yung mga hampas na mga alon. Ngayon ay araw ng undas at ngayon din ang ikasyam na araw ng search and retrieval operations ayon sa Office of the Civil Defense Calabarzon. The challenge is there's no way for yung mga sasakyan para pumunta. It can only be accessed through the watercrafts. At the same time, so lahat ng provisions natin, all the logistics will have to be on rubber boats. Patuloy ang mga otoridad sa puspusang paghahanap. Hawak pa rin ang pag-asang kusang lulutang ang mga bangkay na inaasahang nasa yugto na ng stage of decomposition o pagkakaagnas. Ngayon, ang ginakandak natin yung surface search. So, tinignan natin kung may lulutang or mga makita tayong mga dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga debris clearing. Sa ngayon, isa pa lamang ang nahahanap na bangkay buhat ng simulan ang operasyon matapos ang bagyo. Pero hindi dito inilalagay ng mga kaanak ang tuldok na balang araw matatagpuan din nila nang sa gayon ay maihimlay nila ng payapa ang mga yumaong mahal sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy, Balete, Batangas. Kapag pinagsama-sama ang katatakutan, kasaysayan at kultura ng Pilipinas para sa isang Halloween experience, tiyak na tagos ang effect. Yan ang Halloween chills sa kwentong kababalaghan sa Paco Park sa Maynila na binigyan ng twist ng Rizal Park, Luneta. Kilabutan sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Pasyala ng magbabarkada, praktisa ng mga estudyante at maging lugar para sa mga photoshoot ng events. Yan ang Paco Park sa Maynila. Mula sa estilo ng struktura ng parke, maging sa mga pundasyon at pader nitong gawa sa bricks hanggang sa kasuotan ng mga nagbabantay dito para ka talagang nagbalik sa panahon ng Kastila. Itinayo ang Paco Park noong panahon ng mga Espanyol na nagsilbing depot
o lagakan ng mga armas noong World War II. Kinagigiliwan ng mga nais maggala, nais ng katahimikan at mga turista ang mga makasaysayang pasyalan sa bansa. Pero lingid sa kanilang kaalaman, nababalot din ng mga kwentong kababalaghan ang mga pasyalang ito, kagaya na lamang ng Paco Park na kilalang dating libingan. Isang sementeryo ang Paco Park noon kung saan nakahimlay ang mga prominenteng pamilyang Espanyol at mga biktima ng kolera outbreak. Dito rin ang mga labi ng 3 paring martir na gumbursa. Mahigit 1 taon ng security guard sa parke si Marvel Batolio, pero hindi nakaligtas ang kanyang matapang na dating sa mga espiritong nagpaparamdam umano dito. Paglagay ko ng radyo, siyempre busy rin sa kakamonitor. Bigla na lang natumba yung radyo, ma'am. Ay, ang ginawa ko, inulit ko ulit, sabi ko, pag linagay ko tong radyo na to, ibig sabihin, may kasama ko rito. Tsaka ibang pakiramdam ko na parang mabigat eh. Tapos nung natumba nga yung radyo, sabi ko mayroon nga, alis na ako rito. Si Mayan naman napalunok na lang nang minsang gambalain daw ng makukulit na batang multo ang kanilang trabaho. Lumagpas na rin siguro ng 6 p.m. Doon na nag-start yung ilaw kasi medyo naging playful yung ilaw, yung hindi namin alam kung bakit siya nagpapatay sinde. Tila hindi rin matahimik ang kaluluwa na anilay babaeng bigla-bigla na lang nagpapakita at biglang maglalaho. Sabi nila na may dumadaan daw po dyan, like nag-iikot din sa taas na parang multo. Samantala, nagpalit naman ng ambience ang Rizal Park sa Luneta para sa kanilang Lunetakutan, isang haunted forest experience para sa publiko. Filipino folklore ang sentro ng Lunetakutan ngayong taon kung saan mga karakter mula sa mga katakot-takot na kwentong bayan ang makikita at magpapatindig balahibo sa publiko. Gaya na lamang ng tiyanak, manananggal, tikbalang at ang aswang mula sa balon. Layo ng Lunetakutan na ipakilala sa makabagong henerasyon ang mayamang kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga folklore. So ang in-expect namin is hindi lang makikipagtakutan yung mga pupuntang parkgoers, kundi matututo rin sila kung ano yung history ng Rizal Park and Paco Park. Bubuksan ang Haunted Forest para sa publiko ngayong November 2 hanggang November 3, 6:30 ng gabi. Gayunpaman, paalala sa publiko, hindi sa patay dapat matakot kung hindi sa buhay na nangaabuso pa rin sa kapwa kahit na undas. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Matapos manalasa sa Batanes at Cagayan ang bagyong Leon, Taiwan naman ang sinuyod ng bagyo na may international name na Kongray. Sinalanta nito ang southeast coast ng lugar. Itinuturing itong pinakamalakas na bagyo doon sa halos 3 dekada. Ayon sa ulat, 2 ang nasawi, higit 500 naman ang sugatan. Nag-deploy na ang pamahalaan ng Taiwan ng 34,000 na sundalo para sa rescue operations. Naghayag ng suporta si NBA star LeBron James kay US Vice President Kamala Harris sa kanyang kampanya sa pagkapangulo sa Amerika. Sa post ni LeBron, malinaw anyang si Harris ang dapat piliin alang-alang sa kanyang mga anak at pamilya. Bukod kay LeBron, una nang naghayag ng suporta kay Harris kontra kay Donald Trump ang singers na sina Taylor Swift at Beyonce at talk show host Oprah Winfrey. Hindi binigo ni American model at TV host Heidi Klum ang kanyang fans nitong Halloween. Rumampa sa red carpet sa Hard Rock Hotel sa New York, ang Queen of Halloween suot ang kanyang costume. Ang peg ng outfit niya ngayong taon, E.T. Over the top ang kanyang makeup para ma-achieve ang extraterrestrial look. Unforgettable talaga kapag Halloween si Heidi na minsan nang nag-costume ng uod noong 2022. Sa aming pagbabalik, makiselebrate sa mga tinaguriang Undas Babies. Manatiling nakatutok sa Balitang A to Z.
Ipinagdiriwang ngayon ng nag-iisang primetime king Coco Martin ang kanyang ika-43 kaarawan. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ng aktres at kaibigan niyang si Cherry Pie Picache ang mga larawang kasama ang birthday boy na may mensahe ng pagbati para sa kanya. Tinaguri ang hari ng primetime si Coco Martin dahil sa mga top-rating teleserye tulad ng FPJ's Ang Probinsyano at FPJ's Batang Quiapo. Habang abala ang marami sa paggunita ng undas at pagbisita sa mga puntod ng kanilang mga yumao, may ilan naman na masayang ipinagdiriwang ang kanilang kaarawan kasabay ng araw ng mga patay. Paano kaya nila ito ginugunita? Alamin natin sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Kapag sumapit ang November 1, madalas maiisip ng marami ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Pero ibahin niyo sila dahil para sa ating mga bida, happy ang Halloween! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Si Pinky na nagdiriwang ng kanyang ika-50 kaarawan, ginunita ito sa isang natatanging paraan. Siyempre, ang venue, walang iba kundi sa sementeryo. Yung birthday ko, ang nangyayari sa sementeryo na kami nagse-celebrate. Kasi lahat kami, yung family namin, big family kasi kami. Yung mga kanya-kanya may dala-dalang pagkain. Tapos nung nabubuhay pa yung mami ko, lagi siya yung pinakamaraming dalang pagkain kasi nga, it's my birthday. Sa kanilang community, hindi malilimutan ng mga kakilala ang kanyang kaarawan na natapat sa araw ng mga patay. Actually, bata pa ako. Parang hindi siya naging sa akin na November 1 ng birthday ko. Dahil parang masaya naman. Everybody doon sa community namin, sa neighborhood namin, alam yung birthday ko, so masaya naman. Tapos nasanay na ako ng gano'n, lahat ng classmates ko natatandaan yung birthday ko. Samantala, kung may nagse-celebrate sa sementeryo, meron ding chill vibes lang sa house. Gaya ni Annie na nagdiriwang ng kanyang ika-46 na kaarawan kasama ang pamilyang pinagsisilbihan niya sa loob ng 23 taon. Ayon sa kanyang amo, dahil malayo sa pamilya si Annie, sila na rin ang kasama niya tuwing sasapit ang undas sa mismo niyang kaarawan. Medyo mahirap mang makadinig, pasasalamat ang tanging naging mensahe ng kanyang amo sa tapat na panunungkulan ni Annie. Pasalamat ako at meron kaming Ate Annie kasi I've been away for almost 15 years then. So siya yung kasama ng mga bata dito for a long period of time. So thank you Ate Annie and happy birthday. Pero ano nga naman ba ang kanilang mga birthday wishes? Sana umuwi yung anak ko, saka yung apo ko this Christmas. Namiss ko na yung apo ko. Saka yung anak ko, namimiss ko na sila. I miss them so much. Wish ko long life, more blessing and good health. At hindi matatapos of course ang selebrasyon without our simple gift sa ating mga undas celebrants na sina Pinky at Annie. At dahil birthday nga ngayon ni Ate Pinky, may handog ang balitang A to Z para sa kanya. Thank you! Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Sundan ang ating social media pages. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa TV writer at producer na si Jack Thorne. Sabi niya, hindi lubusang nawawala ang ating mga mahal sa buhay. May mga bagay na hindi kayang baguhin, maging ng kamatayan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam, mapayapang paggunita ng undas. Happy weekend at magandang gabi, Pilipinas!